Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Humingi ng pangunawa pero hindi pa rin nag-sorry si Pangulong Aquino tungkol sa madugong engkwentro sa Mama Sapano. Sa harap ng mga nagtapos kanina sa PNP Academy, may tono naman ng pagsisisi ang Pangulo sa hindi pagsalubong noon sa labi ng SAF 44. At sa anya ay huli na niyang pagsasalita tungkol sa issue. Naglabas din ng sama ng loob ang Pangulo sa report ng Senado at ng Board of Inquiry. Yan po ang tinutukan ni Teresa Andrada. Salay sa inyong pagkilos at pagpasya. Sa harap ng 246 na nagtapos na kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA, muling nagpaliwanag si Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa kanyang naging papel sa isinagawang Oplan Exodus na ikinamatay ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Humingi siya ng pangunawa pero hindi ng paumanhin gaya ng hinihiling ng ilang sektor. Sa bawat Pilipinong nabigo at nasaktan dahil sa mga pangyayaring kaugnay ng operasyong ito, buong pagpapakumbaba kong hinihiling ang inyong pangunawa. Walang salitang sasapat upang maipaliwanag ang pagkamatay ng ating mga gigiting na pulis. Hindi magpapakasya o magpapakasaya sa anumang ulat o talumpati ang lungkot na nararamdaman ng isang magulang na nawalan ng isang mabuting anak. Ang magagawa ko na lamang, matapos masabi ang lahat ng dapat sabihin at magawa ang lahat na dapat gawin, humingi po ng pangunawa. Sabi ng Pangulo, nagtiwala raw siya na masusunod ang kanyang mga utos. Ang bili niya noon kina nooy suspendidong PNP Chief Alan Purisima at nooy SAF Director Getulio Napeñas makipagkoordinasyon sa AFP tungkol sa planong pag-aresto sa mga teroristang sina Marwan at Basit Usman. Gaano man katindi ang galit ko sa ginawang pagsuway sa ibinigay kong utos, gaano man ang pagsisisi ko sa pagtitiwala sa mga taong itinago sa akin ng totoo, hindi ko mabubura ang katotohanan. Patay na ang 44 na membro ng ating kapulisan. At nangyari ito sa panahon ng aking panunungkulan. Dadalhin ko, at ulitin ko po, dadalhin ko ang katotohanan ito hanggang sa aking mismong libingan. Ang kaso, hindi rin daw siya binigyan ng tamang impormasyon. Kung nalaman lang daw niya agad ang kalagayan ng napapaengkwentrong mga SAF Commando, naka-aksyon daw sana siya. Ang sa akin lang po, subukan rin sana ninyong ilagay ang sarili ninyo sa sitwasyon ko. Kung sa umaga pa lang nauna akong pinadalhan ng mensahe, tinapat na ako at sinabing, Sir, nagigipit na kami. Hindi po namin nasunod ang sinabi ninyong koordinasyon, kaya mabagal ang usad ng armed forces. Pwede po ba ninyo kaming tulungan mapabilis ang responde? Kung nalaman ko ito agad, sa tingin niyo ba, hindi ako gagawa ng paraan para tulungan ang ating hanay? Hindi siya nagbanggit ng pangalan pero nauna nang sinabi ng Pangulo na si Purisima ang nagbibigay sa kanya ng update tungkol sa operasyon. Sinagot din ng Pangulo ang mga batiko sa hindi niya pagsalubong sa mga labi ng SAF 44 nang dumating sa Villamor Air Base at sa halip ay dumalo sa inaugurasyon ng isang planta ng kotse sa Laguna. Ikinalulungkot kong sa pagnanais kong bigyan ng espasyong magluksa ang mga makakita sa unang pagkakataon ng nasawi nilang kaanak ay may mga nag-isip na ako'y manhid at walang pakikiramay. Ang intensyon ko noon ay makatulong sa paghilom. Ang gusto ko po sana, kapag may nagtanong ng ano ang nangyari, bakit sila namatay, ano na po ang mangyayari sa amin, ay may dala na akong malinaw na sagot. Kung ang naging tugon ko sa mga katanungan ay hindi ko po alam, paano ko makakatulong sa kanilang paghilom? Naglabas din ng sama ng loob si Pinoy sa report ng Senado at Board of Inquiry kamakailan na tumukoy sa mga pagkakamali ng mga opisyal kabilang na si Pangulong Aquino. Ang kinalulungkot ko, imbis na magtanong sa akin, ay naglagay ng spekulasyon ang mga gumawa ng ulat. May tatanong ko nga po, o may tatanong nga po natin, paano naman makakatulong sa paglilinaw ng issue kung hula ang gagamitin imbis na facts? At kasabay ng kanyang paliwanag ang kanyang pangakong hustisya. Responsibilidad ko ang 100 milyong Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Opo, ako ang Pangulo, pero tao rin ako. Hindi ko kayang basahin ang iniisip ng bawat kausap ko at hindi ko kayang mabantayan ang lahat sa lahat ng panahon. Pero responsibilidad ko na itama ang mali
kapag nadiskubre ang mga ito. Kaya sinisiguro ko po sa inyo, nirerespeto natin ang tamang proseso, mananagot ang dapat managot. Ito na raw ang huling beses niyang magsasalita tungkol sa nangyari sa Mama sa Panu, Maguindanao. Masisiguro natin, sa mata po ng Diyos, totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Pero patid ko, na may ilang sarado ng isip at hindi na makikinig kahit ano pa ang aking sabihin. Matapos ang seremonya, 1 oras na nakipagpulong ang Pangulo sa mga nagsipagtapos na kadete. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.